Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi! Ako si Albert, 27 years old. Ako ang breadwinner ng aming pamilya. Isa akong office clerk at hindi kalakihan ng sahod ko. Sapat lang para matustusan ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Dalawa kaming magkapatid at ako ang panganay. Ang kapatid ko ay second-year college student at nagtatrabaho rin bilang part-time student para makatulong sa mga gastusin niya sa pag-aaral. Sinisikap ko pa rin siyang suportahan hanggat kaya ko. Si mama naman ay may maliit na sari-sari store na nagsisilbing dagdag na pagkakakitaan ng pamilya. Kahit may iba't ibang pinagkukunan kami ng kita, kulang pa rin ito dahil sa dami ng aming binabayarang utang. Ang totoo, karamihan sa mga utang na yon ay nagmula sa pagpapagamot ni Papa. Cancer patient kasi siya at umabot na sa milyon-milyong piso ang nagastos namin para sa kanyang mga gamutan, gamot at pagpapaospital. Sa kabila ng lahat ng iyon, unti-unti nang humihina ang katawan niya at hindi na rin niya kinakaya ang sakit. Dahil dito, lalo kaming nabaon sa utang. Pero kahit ganoon, wala akong pagsisisi. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang bawat pisong ginastos at bawat sakripisyong ginawa namin para kay Papa. Kung kailangan kong magtrabaho ng mas mabuti at magsakripisyo pa, gagawin ko. Dahil para sa akin, walang katumbas ang pagmamahal sa pamilya. Pero aaminin ko, hindi madali. May mga gabi na hindi ako makatulog kakaisip kung paano ko pagkakasyahin ang pera, kung paano babayaran ang mga utang, at kung paano namin haharapin ang mga susunod na buwan. Minsan, pakiramdam ko ay pasan ko ang bigat ng buong mundo. Nakakapagod, nakakatakot, at sobrang nakaka-pressure. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin akong lumalaban. Dahil alam kong kapag sumuko ako, wala nang sasalo sa pamilya ko. Kaya kahit mahirap, kahit pagod na ako, bumabangon pa rin ako araw-araw at ginagawa ang lahat ng makakaya ko para sa mga taong mahal ko. Sobrang stressed ako ngayon sa office dahil may nawawalang mga documents. Sigurado akong na-file ko ng maayos ang mga yon. Pero nang hanapin ko, wala na sila sa folder kung saan ko sila inilagay. Nakakainis lang kasi may ilang tao sa office na basta na lang kumukuha ng mga documents nang hindi naglalog sa timesheet o records book. Dahil doon, halos imposible nang matunton kung sino ang huling kumuha ng file. Kung naglalog lang sana sila ng maayos, madali kong matrace kung saan napunta ang mga documents. Buti na lang at may kopya pa ako ng mga files. Pero kailangan pa rin namin ang original documents. Kaya wala akong choice, kundi mag-request ulit sa head office para makahingi ng panibagong original copies. Pauwi na sana ako ng bahay ngayon, pero dahil Friday, sobrang bigat ng traffic. Halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan sa kalsada, kaya naisip ko na huwag munang makipagsabayan sa rush hour. Dahil sahod day naman at pakiramdam ko ay deserve ko ring magpahinga kahit sandali. Nagpa siya akong tumambay muna sa isang coffee shop sa Makati. Tutal, bihira lang din akong gumastos para sa sarili ko. Kadalasan, diretso agad sa mga bayarin, utang, at pangangailangan ng pamilya ang pera ko. Pagpasok ko sa coffee shop, agad akong nakaramdam ng kaunting ginhawa. Tahimik ang paligid, malamig ang aircon, at mabango ang amoy ng kape. Para bang kahit papaano, nakakatakas ako sa mga problema at responsibilidad na araw-araw kong pasan. Nang dumating ang order ko, umupo ako sa isang bakanteng mesa malapit sa salamin. Habang dahan-dahan kong iniinom ang kape at tinitikman ang cake, sinubukan kong kalimutan kahit sandali ang stress sa trabaho, mga bayarin sa bahay, at lahat ng problemang matagal nang bumabagabag sa isip ko. Habang tahimik akong nagre-relax, may isang lalaki na biglang lumapit sa mesa ko. Hindi ko siya kilala at sigurado akong hindi ko pa siya nakikita dati. Huminto siya sa harap ng mesa ko at walang sabi-sabing umupo sa bakanteng upuan sa tapat ko. Napakunot ang noo ako. Agtaka ako kung bakit siya umupo roon, ang dami naman na bakante na upuan. Para bang may
May gusto siyang sabihin, pero nag-aalangan siyang magsalita. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalinlangan, na para bang may mabigat siyang iniisip. Maya-maya, napabuntong hininga siya ng malalim. Parang nag-iipon ng lakas ng loob, tapos nagsalita siya. I know you don't know me, but can I ask you a favor? Sabi niya. Ano yon? Tanong ko. Pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko saglit? Sabi niya. Medyo nagulat ako sa sinabi niya. Napakurap ako ng ilang beses para siguraduhing tama ang narinig ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko tapos nagsalita ulit siya. Please? Nandyan kasi yung ex-boyfriend ko. Sa labas na table. Kasama yung bago niya. Ayaw kong makita niya. Ako na mag-isa. Gusto kong isipin niya na nag-e-enjoy din ako sa buhay ko at hindi siya kawalan. Sabi niya. Napatingin ako sa direksyong itinuro niya. Sa labas ng coffee shop, may dalawang lalaki nga na magkatapat na nakaupo. Mukhang masaya silang nag-uusap habang paminsan-minsan ay nagtatawanan. Matagal na ba kayong hiwalay? Tanong ko. 2 weeks. Sagot niya. Bago pa lang pala. Sariwa pa. Mahal mo pa? Tanong ko. Napatawa siya ng mahina pero halatang pilit. Oo, but he cheated on me. Gusto kong isipin niya na wala na akong paki sa kanya at hindi ako affected. Sagot niya. Natahimik ako. Okay, sige. Magpapanggap akong boyfriend mo. Sagot ko. Talaga? Tanong niya. Oo, ano bang gusto mong gawin? Tanong ko. Bigla siyang napangiti sa unang pagkakataon simula nang umupo siya sa harap ko. Malungkot siya. Lalabas tayo na magkahawak kamay. Sabi niya. Kung makakatulong sa'yo, okay lang. Sagot ko. Thank you. Sabi niya agad tapos tumayo siya sa upuan at kinuha ang bag niya. Ako naman ay dahan-dahang tumayo at inubos ang natitirang kape ko. Habang naglalakad kami papunta sa pinto ng coffee shop, hinawakan ko na yung kamay niya. Tapos napatingin siya sa akin at hinawakan din niya ng mahigpit ang kamay ko. Pagdating namin sa may entrance, bahagya siyang huminto. Tapos nagsalita siya. Ready ka na? Tanong niya sa akin. Ikaw nga ang dapat kong tanungin yan. Sabi ko sabay tawa. Napatawa din siya ng mahina. Paglabas namin ng coffee shop, agad kong napansin na napalingon sa amin ang dalawang lalaking nakaupo sa labas. Pero dinedma na lang namin ang tingin nila at dire-diretso kaming naglakad palayo sa coffee shop. Tahimik lang kaming dalawa habang magkahawak kamay. Ramdam ko pa rin ang bahagyang panginginig ng kamay niya. Kaya alam kong hindi siya kasing kalmado ng ipinapakita niya. Pagkalayo namin ng kaunti, napabuntong hininga siya ng malalim. Tapos binitawan na niya ang hawak sa kamay ko. Thank you, sabi niya. You're welcome, sabi ko. By the way, I'm Vincent, sabi niya habang inaabot ang kamay niya para magpakilala. I'm Albert, sagot ko. Nice to officially meet you, Albert, sabi niya. Bakit officially? Natatawang tanong ko. Oo naman, ang weird kasi ng unang pagkikita natin. Imagine, unang request ko sa'yo magpanggap agad na boyfriend. Sabi niya tapos tumawa rin siya. Oo nga eh, sige, mauna na rin ako. Sabi ko tapos maglalakad na sana ako paalis pero hinili niya ang braso ko. Wait, gusto mo bang kumain? Gusto kong magpasalamat sa ginawa mo. Or treat kita. Kahit anong gusto mo. Sabi niya. Naku, wag na. Okay na ako. Sagot ko. Sige na, hayaan mo akong ilibre kita. Kahit drinks or anything na gusto mo. Sabi niya. Pinipilit niya talaga ako. Napakamot na lang ako ng braso. Sure ka ba? Anything? Tanong ko. Yes. Ano tara? Ano ba gusto mo? Tanong niya. May bagong bukas na videoke bar dito. Walking distance lang. Doon mo na lang ako i-treat. Gusto ko kasing kumanta. Sabi ko. Napataas ang kilay ni Vincent. Talaga? Sabi niya. Oo, sagot ko. Akala ko mamahaling restaurant ang sasabihin mo. Sabi niya sabay tawa. Fair enough, sagot niya.
Kapag stressed ako, kumakanta ako. Sabi ko, so stress ka ngayon? Tanong niya. Medyo, sagot ko. Okay, sige tara at kumanta tayo, sabi niya. Pumunta kami sa videoke bar na malapit sa Circuit Mall sa Makati. Ilang minutong lakad lang mula sa coffee shop kaya hindi na namin kinailangang sumakay. Habang naglalakad kami, mas naging komportable na ang usapan namin. Hindi na katulad kanina na puro tungkol sa ex niya ang pinag-uusapan. Paminsan-minsan ay nagtatawanan na kami at nagkukwentuhan tungkol sa trabaho at buhay. Pagdating namin sa videoke bar, agad kaming sinalubong ng makukulay na ilaw at maingay na tugtugan mula sa iba't ibang private rooms. Maraming tao ang naroon dahil Friday night at kakasahod lang ng karamihan. Nag-rent kami ni Vincent ng isang maliit na private room. Sakto lang ang laki nito para sa 2 tao. May maliit na mesa sa gitna, 2 couch sa magkabilang gilid, at malaking TV screen sa harap. Pagkapasok namin, agad niyang kinuha ang isang microphone, habang ako naman ay nagsimulang maghanap ng mga paborito kong kanta sa songbook. Ikaw muna, hinahanap ko pa yung mga favorite songs ko, sabi ko. Sige, sabi niya. Tumango siya at nagsimulang mag-scroll sa song list. Makalipas ang ilang segundo, napili na niya ang unang kanta. Nang magsimulang tumugtog ang intro, napatingin ako sa screen. All or Nothing by O-Town. Ang kakatanhin ni Vincent. Nang magsimula siyang kumanta, napansin kong iba ang aura niya kumpara kanina. Parang mas dama niya ang kantang ito. Mas emotional. Sumandal lang ako sa couch habang pinapanood siya. I know when he's been on your mind, that distant look is in your eyes. I thought with time you'd realize. It's over. Over. Ang ganda ng boses niya. Hindi siya yung tipong sobrang lakas o puro birit, pero ang linis at ang lamig pakinggan. Yung klase ng boses na hindi mo kailangang paghirapan pakinggan dahil kusa kang naaakit makinig. Sa totoo lang, kung ipipikit ko ang mga mata ko, iisipin kong nakikinig lang ako sa isang singer sa isang maliit na acoustic bar. May emosyon ang bawat linya. May lungkot. May lungkot. At siguro dahil sariwa pa ang pinagdaanan niya, mas dama niya ang kanta. Hindi ko namalayan na napapakanta na rin ako habang tumutugtog ang chorus. Pagkatapos niyang kumanta, ako naman ang kumuha ng microphone. Pinili ko ang isa sa mga paborito kong kanta at nagsimulang tumugtog ang intro. Sa totoo lang, hindi naman ako magaling kumanta. Pang videoke lang talaga. Yung tipong kumakanta para mag-enjoy. Pero si Vincent, parang #1 fan ko agad. Pagkatapos pa lang ng unang verse, pumapalakpak na siya. Grabe, ang galing, ang ganda ng boses, sigaw niya. At nang matapos ang isang oras namin sa videoke, napansin naming pareho na halos ubos na ang oras ng room namin. Hindi ko man namalayan, pero ang bilis ng oras. Lumabas kami ng videoke bar at sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Hindi na ganoon kabigat ang traffic kumpara kanina. Marami na ring tao ang nakauwi at mas tahimik na ang paligid at nagpaalam na kami ni Vincent sa isa't isa. Pagdating ko sa bahay, dumiretso agad ako sa banyo para maligo. Pagod na pagod ang katawan ko, pero magaan ang pakiramdam ko. Matapos maligo, nagpalit ako ng damit at humiga sa kama. Balak ko na sanang matulog pero hindi ako inaantok, kaya ilang minuto rin akong nagbabrowse ng kung ano-anong post sa social media para mapagod yung mata ko. Hanggang sa napansin ko na may isang unread message request sa messenger ko. Noong una, hindi ko ito pinansin. Akala ko spam lang o kung sino mang hindi ko kilala, pero nung nakita ko yung name, medyo nagulat ako. Thank you ulit kanina, sabi niya sa chat. With smile emoji. Napangiti ako ng hindi ko namamalayan at mabilis akong nag-type ng reply. Paano mo nalaman ang FB account ko? Tanong ko. Nung nasa video okay tayo, nakita ko yung pangalan mo sa Facebook habang hawak mo yung phone mo. Sabi niya. Stalker ka pala. Reply ko sa kanya. Researcher. Tawag doon. Sagot niya. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung gaano na pala katagal ang pag-uusap namin sa chat. Ang akala ko noong una ay magre-reply lang ako ng ilang beses bilang respeto dahil nagpasalamat siya.
Pero habang tumatagal, parang hindi kami nauubusan ng topic. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako habang kachat si Vincent. At doon nagsimula ang lahat. Mula sa isang simpleng pagkikita sa coffee shop at isang peking boyfriend senaryo, unti-unti kaming naging magkaibigan. Naging madalas ang pag-uusap namin sa chat. Halos araw-araw kaming nagme-message sa isa't isa. Minsan tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa pamilya, at minsan naman kung ano-anong random na bagay lang. Kapag pareho kaming may oras, lumalabas din kami. Madalas kaming magkape, kumain sa labas, o kaya naman ay mag-video okay. Unti-unti, naging bahagi na siya ng routine ko nang hindi ko namamalayan. Alam kong bakla si Vincent pero walang nakakaalam kahit sino. Kahit sa pamilya niya or kaibigan. Kaya nung nag-break sila ng boyfriend niya, sobrang sakit at ang hirap para sa kanya kasi wala siyang mapagsabihan na kahit sino. Walang kahit sinong nakakaalam na sobra na siyang nadudurog at nasasaktan. Sa totoo lang, hindi naman mukhang bakla si Vincent eh. Napaka-manly niya. Mas manly pa nga siya kaysa sa akin kung tutuusin. Matangkad, confident, maayos manamit, at gwapo pa. Pero para sa akin, wala naman talagang kinalaman ng gender sa pakikitungo ko sa isang tao. Basta mabait siya sa akin. Basta totoo siya. Basta komportable akong kasama siya. Yun lang ang mahalaga. Hanggang sa hindi ko namalayan na habang lumilipas ang mga araw, naging linggo ang mga usapan namin at buwan. At habang mas nakikilala ko siya, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kabuting tao. Kapag alam niyang pagod ako sa trabaho, magme-message siya para kamustahin ako. Kapag alam niyang stress ako sa mga bayarin at problema sa bahay, hindi siya nagbibigay ng mga linyang walang laman. Nakikinig lang siya. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Hindi ko rin alam kung paano. Pero unti-unti may nagbabago sa loob ko. Napapadalas ang pagngiti ko kapag nakikita ko ang pangalan niya sa notifications. Inaabangan ko na ang mga message niya. Kapag may magandang nangyari sa araw ko, siya agad ang gusto kong sabihan. At kapag may mabigat akong pinagdadaanan, siya rin ang una kong naiisip na kausapin. Noong una, sinabi ko sa sarili ko na kaibigan lang siya. Pero habang tumatagal, mas nahihirapan akong paniwalaan yon. Dahil ang totoo, hindi na lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko. At doon ako natakot. Dahil sa buong buhay ko, hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na mahuhulog ang loob ko sa isang lalaki. Lahat ng naging relasyon ko noon ay sa babae. Nagkaroon ako ng mga girlfriend at kahit hindi naging successful ang mga relasyon na yon, wala akong naging dahilan para questionin ang sarili ko. Sigurado ako noon sa kung ano ang gusto ko. Alam ko na lalaki ako. Alam ko na babae ang gusto ko. Kaya habang lumalalim ang samahan namin ni Vincent, lalo akong nalilito. Hindi dahil may mali sa kanya. Hindi dahil nahihiya ako sa kanya, kundi dahil hindi ko maintindihan ang sarili ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kaibigan lang siya. Pero bakit siya ang una kong hinahanap kapag may magandang nangyari sa araw ko? Bakit siya ang gusto kong kausap kapag may problema ako? Bakit kapag ilang oras siyang hindi nagre-reply, napapaisip ako kung okay lang ba siya? At bakit kapag may lakad kami, inaabangan ko iyon na parang bata na naghihintay ng field trip? Unti-unti, nagsimula akong matakot. Natatakot ako sa nararamdaman ko. Natatakot ako dahil hinahanap-hanap ko na siya. Natatakot ako dahil gusto ko siyang makasama palagi. Kapag may free time ako, siya agad ang naiisip kong yayain. Kapag may kanta akong narinig, minsan siya agad ang pumapasok sa isip ko. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, masaya ako kapag kasama ko siya. Yung saya na hindi ko kayang ipaliwanag. Kundi yung pakiramdam na gumagaan ang mundo ko kapag nandyan siya. Dahil kung pagkakaibigan lang ito, bakit ako kinakabahan kapag napapangiti siya sa akin? Bakit parang may kulang sa araw ko kapag hindi kami nag-uusap? At bakit pakiramdam ko ay ayokong dumating ang araw na mawala siya sa buhay ko? Isang araw, nagdesisyon kaming magkita ni Vincent. Gaya ng nakasanayan namin, sa Circuit Mall,
Sa Makati, ang meet-up place namin. Doon kasi kami madalas magkita kapag may lakad kami. Minsan kakain, minsan magkakape, at minsan naman ay magvi-video okay lang. Maaga akong dumating at umupo muna sa isang bench habang hinihintay siya. Malapit na ako. Ang huli niyang message, makalipas ang ilang minuto nakita ko siyang papalapit. Medyo bigla akong na bad trip. Hindi dahil dumating na siya, kundi dahil may kasama siya. Isang lalaki. Magkatabi silang naglalakad habang nag-uusap. At kahit minsan ko lang nakita ang lalaking yon sa labas ng coffee shop noong unang araw naming nagkita, agad ko siyang nakilala. Kasi pinakita na rin ni Vincent yung mga pictures ng ex niya sa akin. Kaya kilala ko yung lalaki na kasama niya. Siya yung ex-boyfriend ni Vincent. Biglang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Basta sobrang naiinis ako. Gusto kong magwala that time. Albert, masayang bati ni Vincent nang makita ako. Pinilit kong ngumiti. Late ka na, sabi ko. Sorry. Hinintay ko pa kasi si Adrian. Sabi niya. Hi Albert! Bati ni Adrian sa akin. Yung ex-boyfriend niya, tapos inabot ni Adrian ang kamay niya para makipagkilala pero hindi ko yun kinuha. Deadma ko lang. Alam ko mabilis ang mga pangyayari. Pero nagbalikan na kami ni Adrian. Boyfriend ko na ulit siya at boyfriend na niya ako ulit, sabi niya. Pakiramdam ko ay biglang tumahimik ang paligid sa narinig ko. Napatitig lang ako kay Vincent at Adrian. Kitang-kita ko kung gaano kasaya si Vincent ngayon. Nag-usap kami ng maayos. Marami kaming na-realize pareho. Nagkamali siya. Alam ko, nagkamali din ako. Pero gusto naming subukan ulit. Sabi niya, kung yan ang gusto mo at masaya ka, susuportahan kita. Sabi ko, habang pilit nang ngumingiti. At sa tingin ko, naniwala naman siya. Thank you, Albert, sabi niya. Tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang umiyak sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang manatiling kalmado. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ngumiti. Hindi ko alam kung paano ko nagawang sabihin na masaya ako para sa kanya. Dahil ang totoo, sobrang sakit. Pakiramdam ko, sinasaksak ang puso ko ngayon. At doon ko tuluyang na-realize ang isang bagay na matagal ko nang itinatanggi sa sarili ko. Mahal ko na si Vincent, hindi bilang kaibigan. Mahal ko siya. I think, kailangan ko muna kayong iwan para makapag-usap kayong mabuti o makapag-bonding. Marami pa kayong dapat pag-usapan na dalawa. Ayaw kong maging third wheel ninyo, sabi ko sabay tawa. Pinilit kong gawing magaan ang tono ng boses ko. Yung tipong parang wala lang. Parang okay lang ang lahat. Napatawa si Vincent. Sigurado ka? Tanong niya. Oo naman. Saka nag-chat si mama kanina. Nagpapasama. May pupuntahan kami. So, maaga din ako uuwi. Sagot ko. Sayang naman. Akala ko sabay tayong kakain. Gusto ko sana makabanding mo din si Adrian. Sabi niya. Next time na lang. Kayo dapat ang magbanding muna dahil ang tagal din ninyo hindi nagkita at nag-iwasan. Sabi ko, sabay tawa. Pilit ko pa rin pinapakalma ang sarili ko. Sige, thank you Albert, sabi niya. Tapos niyakap niya ako. Naglakad na ako palayo sa kanila. Sa bawat hakbang, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Okay lang to. Masaya siya. Paulit-ulit kong sinasabi yon sa isip ko. Naglakad ako papunta sa restroom dahil hindi ko na kaya yung sakit. Gusto nang tumulo ng luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Pero ayaw kong meron makakakita sa akin na umiiyak. Pagpasok ko sa loob, agad akong naghanap ng bakanteng cubicle. Nang maisara ko ang pinto, doon lang ako tuluyang nanghina. Umupo ako sa toilet seat at yumuko. Ilang segundo akong nakatitig lang sa sahig. Hanggang sa unti-unting namuo ang luha sa mga mata ko. Tahimik lang akong umiiyak. Sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito kasakit. Ilang beses ko nang naranasan ng masaktan sa pag-ibig. Ilang beses na rin akong iniwan, nabigo, at umasa sa maling tao. Pero iba ito.
Iba yung sakit na nararamdaman ko dahil kay Vincent. Mas masakit, mas magulo, mas nakakatakot. Dahil hindi ko kailanman inasahan na mararamdaman ko ito sa kapwa ko lalaki. At sa loob ng cubicle na yon, may isang lalaking tahimik na nagluluksa sa isang pag-ibig na hindi man lang niya nagawang ipaglaban. Nabitin ba kayo sa kwento ni Albert at Vincent? Sa wakas, natanggap na ni Albert ang isang katotohanang matagal niyang itinatanggi sa sarili niya. Mahal niya si Vincent. Pero paano niya haharapin ang nararamdamang niya? Ngayong nagbalikan na sina Vincent at Adrian? May pag-asa pa kaya ang pag-ibig na hindi man lang niya nagawang aminin? At sigurado nga ba si Vincent na tama ang desisyon niyang balikan ang taong minsang nagtaksil at sumira sa puso niya? Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Vincent ang tunay na nararamdaman ni Albert? Or ito na ba ang simula ng tuluyang paglayo ni Albert para protektahan ang sarili niyang puso? Dahil minsan, ang pinakamahirap na klase ng pagmamahal ay yung handa mong suportahan ang taong mahal mo. Kung gusto ninyo ng part 2, mag-comment ng Vincent at Albert. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para wala kayong mamiss na bagong kwento at updates. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.